Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi sa Mr. Benison Estareja. Good morning Mr. Estareja. Ano na po bang update ng Pag-asa tungkol dito sa low pressure area na nandito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility? At hanggang kailan po ba yan mananatili dito sa ating boundary? Yes, magandang umaga Amor at sa mga taga-subaybay ng Panahon TV. Ito nga pong low pressure area na dating silando ay huling namataan 715 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At inaasahan po, dalawa yung nagiging nakikita nating senaryo. No? Una dyan, maaring malusaw ito within the next 24 hours sa loob ng PAR. At isa pa, maaring lumabas naman ito ng PAR within the next 24 hours din. Ayan, ulitin ko lamang po nabanggit ni Mr. Estareja tungkol po dito sa dalawang senaryo na posible pong mangyari. Dito po yan sa binabantayan nating low pressure area o yan po yung dating bagyong Lando. Ito nga po maaari po yung mag-dissipate o malusaw within the next 24 hours o kaya naman po ay lumabas ng ating PAR. So patuloy po natin yung babantayan dito lamang sa Panahon TV. At Mr. Estareja, eto naman, marami po kasi nagtatanong kailan po ba natin mararanasan o mararamdaman yung patuloy pong paglakas nito nga hanging amihan o northeast monsoon. Nagiging isang misconception actually yung kapag nag-o-onset or nag-start tayo ng amihan season, makakaranas tayo ng malamig na temperatura. Yun po ay gradual lamang or mabagal ang maramdaman na paglamig ng temperatura. Tuwing December po or January, actually nararanasan natin yung malakas na hangin na malamig at saka dry yung karakteristik niya. At yun na nga po yung hanging amihan. So, yun po ang Ay, naunawaan po natin kapag po sinabing onset, ibig sabihin po nito, nag-uumpisa pa lamang po ito pong pag-iral ng hanging amihan at maaari po nga sa mga susunod pa mga buwan natin talagang maramdaman yung epekto nito paglamig nga ng ating panahon dahil po yan sa pag-iral ng northeast monsoon. At Mr. Estareja, ngayon pong Sabado, ano naman ang magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa? Para naman sa lagay ng panahon for the next 24 hours, dito po sa may extreme northern Luzon, makakaranas po tayo ng light to moderate rains and isolated thunderstorms. Then dito rin po sa may Palawan, meron po dyan mga wind convergence na siya magdadala ng mga kaulapan, mga light to moderate din and isolated thunderstorms. Then dito naman po sa Metro Manila and sa nalalabing bahagi ng Luzon. Gayon din po sa may Visayas and sa buong Mindanao. Generally fair weather pa rin po tayo or maliwalas pa rin ang ating panahon na may chance ng thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Kaya magdala pa rin po kayo ng payong kung kayo po ay meron lakad ngayong weekend dahil posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At marami na rin pong bagyo ang nagdaan dito sa ating Philippine Area of Responsibility this 2015. Pero sa inyong assessment, so far po ba ito na nga bagyong Lando yung may pinakamaraming pag-ulan na naibuhos dito sa ating bansa? Well, base pa lamang sa mga obserbasyon ng hindi man lang ako or kahit ng ibang tao na maraming pagbaha ang naganap nitong pagdaan ni Lando. So ito ay napatunayan doon sa mga data na na-record namin doon sa rainfall data namin. So based pa lamang doon sa may paulan dito sa may Baguio, 775.4 millimeters ang binuhos for the last 24 hours. Ibig sabihin po noon mga 1.5 buwan na paulan yung bumagsak dito sa may Baguio. Samantala dun sa may Basco naman, 164.2 noong October 19. Sa may Iba and Dagupan din naman, nagkaroon din ng malakas na paulan. So yun po yung mga datos na talagang napansin namin na extreme dun sa loob ng isang buwan. Ayan, talaga namang napakaraming pag-ulan ang naibuhos itong bagyong Lando. Kaya marami ring areas ngayon dito sa Luzon ang lubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon. At Mr. Estareja, panghuling katanungan na lamang po, meron pa bang inilabas sa gale warning ang Pag-asa for today? Ano ba ang magiging lagay ng ating mga karagatan ngayong araw? Naibaba na po yung gale warning dito sa may extreme northern Luzon, sa may northern seaboard ng northern Luzon. So for the whole country po, magiging banayad na hanggang sa katamtaman ng pag-alon ng ating mga karagatan. So safe na po na maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat and kahit yung mga magbabakasyon, maganda po na magbakasyon dito sa may mga beaches ng Pilipinas. Good news yan para sa ating mga kababayan. Sa ngayon po wala na pong inilabas sa gale warning ang Pag-asa. Ibig sabihin ay ligtas na po ang pamamalaot o paglalayag. Yung mga mangingisda po natin ay pwede na pong makabalik sa kanilang kabuhayan. Ayan, maraming salamat Mr. Benison Estareja sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa.
At may bagyo man o wala, dapat po maging updated pa rin tayo saan man tayo mapunta. Kaya handog po namin sa inyong lahat ang Panahon TV mobile app. Ngayon pwede na po kayong kumuha ng weather updates from Panahon TV anytime, anywhere. At ito po, available na po yan sa Google Play and iOS for free. So ano pang iniintay nyo? Download na! Samantala, mga bata nagpa-practice sa ba kayo ng Christmas Carol, aba dapat simulan nyo na yan dahil mula po ngayon ay 62 days na lang, Pasko na. Sama-sama po natin yung sasalubungin dito lamang sa aming programa. Maraming salamat po sa pagtutok live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.